Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, April 6, 2026. So, nag-close the gap yung index natin, no? Ayan. So, haba ng bakasyon. Tapos pula ulit yung yung bukas ng market natin. So, mahina pa rin dahil doon sa of course doon sa Iran pa rin. Lalo na ngayon may 48 hours deadline na binibigay si Donald Trump doon sa pag-atake niya sa Iran kapag hindi daw nagkaroon ng peace deal. Ayan. So, yun yung iniinda ng global markets natin. So, yung nakita ko yung futures ngayon lang, medyo late na tong upload ulit natin. So, medyo mix pa rin siya. Nung last na trading day sa US market, bago yung Holy Week natin, so mix din yung galawan. Tapos yung European stocks mix. And then majority ng Asian stocks mix din po yung galawan. So, ang gumagalaw lang ngayon, na maganda ay si crypto kasi nasa 69K yata ulit si Bitcoin po natin. Okay? So, pero dito sa Pilipinas, mahina pa rin. So, pataas na naman kasi yung gasolina, yung mga nare-retweet ko kanina, dagdag presyo na naman sa mga gasolinahan. Ayan. So, ang haba pala ng pila sa mga gasolinahan ngayon. So, nag-close tayo ng 5,948.33. So, drop ulit tayo ng negative 0.84%. Kaya medyo matamlay na naman yung alaga natin. So, negative 1.05 billion. Malakas pa rin yung net foreign sale natin. Meron pa rin tayong 3 billion na total na net foreign sale dito sa market. Ayan. Sakto yung pagkakaano niya eh. Close the gap. So, mahina pa rin. Okay? So, yung mga trending stocks natin, nanguna si Agio. Pinitik pala to nung bago mag-pre-close yung market natin. So, nag-up siya ng 15.28%. Sobrang gaan pala nitong si Agio. Kasi nasa 1 million lang yata yung traded volume pero malakas yung pitik niya. Ayan. So baka bukas ganun ulit. So meron siya net foreign buy na 5.76K. So next, syempre yung mga gasolinahan mataas. So 8.79% up si Shell PH. Hindi ko nakuha yung net buy niya. Tapos si dito, mga kadito natics, nag-up siya ng 3.17%. Meron siyang 52.3K net foreign sale. So magkapatid si Agyu at saka si EGI up 10 ng 2.28%. Meron siyang 18 point or rather 15.87 million net foreign sale. Tapos si Felix Mining, malaglag na naman yung mga mining stocks. Negative 5.56% plus 10.57 million net foreign buy. And then si DHI, bear dito nung umaga pero nag-close negative 5.16%. Meron siyang 3.21 million net foreign sell. Ayan. So medyo uneventful kanina umaga. Itong si Shell PH at saka si Agiw is end of the day na siya pumitik. So majority kanina is laglag pa rin naman. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So as always, due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para update ka or kung gusto mo, kabubukas lang ng April. So pwede ka mag-join dito sa group naman natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers. Hindi pa rin nagbabalik. Karamihan. Company reviews. Nag-review ka ba? Ang habang bakasyon. Profit or loss sa market. Check mo na lang. Basic indicators. Technical analysis, fundamentals, human risk management, and basic learnings po dito sa market natin. And then follow mo din ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs natin. Social media, Facebook account na Palavi Trader. Follow mo na lang. So, pili ka na lang dyan. Or Facebook page. Okay? So, sa Twitter, ano ba yung mga post ko dito? Alam ko yung pagtaas ng ng mga gasolina yung na post ko dito. Okay, may summary na dito muna tayo. So, very bad pa rin yung market natin kasi meron pa rin tayong 1.05 billion na net foreign sale. So, walang masyadong akyat na big caps. So, walang berde. Property pala points, kailan 0.02%. So, the rest, laglag pa rin. So, nanguna for today na laglagan is sa mga mining stocks ka natin. So, negative 2.99% followed by yung mga big caps. So, holding firms, negative 1.99%.
94%. So, sobrang hina pa rin. May continuation yung long weekends natin. Foreign funds, okay, dito muna. Foreign funds bought AUB, BPI, China Bank, ASEN, Alter, AP, Imperador, Monde, RCI, Crown, ACA, BDMC, CRIT, MRC, RAC, Globe, Converge, Bloomweb, Pure Gold, AT, and then CPX. Foreign funds sold, BDO, PNB, Security Bank, DHI, Manila Petron, SCP, CNPF, DNL, GSMI, IMI, ABA, AGI, LTG, Ali Eritz, Global Dragon, TEL, Polo, Cebu, ICT, All Day, Robinsons, Wilcon, APX, Nickel, at saka si OGP. Okay? PhilWeb enters into agreement with Travelers International Hotel. So last week pa yan. Next, ito yung closing natin. Okay, so may verde rin naman pala. Kaya lang, ano lang siya, malilit lang yung percentage. Uh, Meralco, nag-up ng 1.82%, Converge 1.81%, RCR 1.8%, San Miguel 1.45%, tapos si Monde 1.25%. So mas marami yung laglag. Si SM, minus 3.63%, plus laglag pa rin, minus 3.46%. Jollibee, minus 2.37%, tapos si Ayala, negative 2.25%. Etong si AC pumitik no, ano, di ba? Last trading day natin. Okay? So Iran rejects, palaban pa rin. Iran rejects reopening Strait of Hormuz for a temporary ceasefire. Kasi pag inano daw niya, pwede daw 14 days ceasefire. Kailang ayaw. So ang balak ngayon ni Donald Trump, bubayin yung mga bridges at saka yung energy infrastructure, power source ng Iran naman. So Converge, nagka pala kanina, no? So still evaluating his plan to spin off fiber assets into a separate unit. Okay? So Mondinisen last declared semi-annual dividend 0.24, the previous yield was 6.23 yield. So yung bago niyang yield daw nasa 7.1, 0.01%. Okay. So yung closing natin kanina, DMCI, bags 16 billion contract to build na subway line. Ayan. So very good, no? May subway na yung ano, naiya natin. Tapos si SEC hopeful for contract extension. Ayan, pinag-usapan pala si SEC. Chief Isidro Consuji expressed confidence it can submit a mining plan, malapit na yata, that meets DOE's requirements to extend its school operating contract. Okay. Walang trabaho sa gera. Nako, mga ka-OFW natin. More than 40,000 overseas. Ang dami niyan, ha? Are now stranded in Manila following deployment ban to Saudi, lahat pala. UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Israel, and Lebanon. Ayan. So, postpone muna. Safety first, sabi nila. Kasi inaatake din kasi ng ano, di ba? Lalo na sa Dubai, di ba? Yung mga infrastructure doon. So, US, Iran, and mediator in talks over potential. 45-day pala. So, medyo contradicting, di ba? So, ngayon, 45 days ceasefire. So, yan yung inantay natin para mag-spike yung mga alaga natin, hopefully. So, stocks in Asia mix as investors hope for the escalation in the Middle East. Yung first half, drop pa rin tayo ng first half, negative 0.97. Converge yun na una kanina, 1.48%. SCC, 1.04%. Pero drop pa rin si SM talaga, more than 3%. Si Jollibee is 3% din at saka si Plus 2%. So sila pa din naman yung nag-close ng negative kanina. Okay. So service contract na naman, but hindi pumitik si PXP. BBM sign SC89 granting Texaco Energy to restart onshore Allegra Oil and Gas Field in southern Cebu. Okay. Pure Gold reports Tuesdays negative 0.49. So yung kanyang earnings siguro yan. PAL post net income up by 6%. Meralco and Terra Solar now exporting 250 megawatt with ASEAN Gento na the largest operational base in the Philippines. Okay. OGP, the Pijo mine lifted extended to 2037. Kailan may na ngayon yung mining stocks. Converge is planned to spin off fiber asset.
PhilWeb, Credition secured before April 1 deadline pero nag-pull back ng 7%, no. Tapos si Ali drop pa rin. SMPH will invest over 6 billion to redevelop former Harrison Plaza site in Manila. Globe joins regional, ano ba to? 8K candle cable system. TEL is boosting digital infrastructure. BPI may change in ownership. SCC. So April, ito pala yung date. Ayan. April 28 yung cool bid deadline. Ayan, nakalimutan ko na. Ayan, April 28, bantayan nyo sa mga SCC holders. RRHI, arbitrage, play. Mondinesen is holding back from giving 2026 revenue growth guidance. Okay. Not good news. Construction of the Manila Subway is advancing with the MCI. So yung palitan, so taas na ang palitan natin, 60.56. GMA, ano ba to? Entitled GMA versus Security and Exchange Commission. Ayan. Mukhang may issue yung SEC kay GMA 7. Maya IPO is still intact. SEC pa rin, Converge, separate unit. Share buyback, Ali, AGI, Meg, OPM, at saka Seafruit. Yan. Nagbabuyback. Bank of Commerce, maganda daw yung income. So, meron silang, okay, meeting yata, board. Okay, tapos si Meralco, declared semi-annual dividend. Okay, meron siya 5%. Tapos si DMC, Subway Project, pa rin, dividends, ayan. So ito yung may schedule. Upcoming is bukas, X-date, GT Cup, yung bukas, tapos sa Wednesday is URC naman. Okay? Shell is April 10. Ayan. Baka kaya pumitik si Shell PH natin. Ali, may na pa rin. Hopefully mag-buyback. And then Trump says US will target Iran's infrastructure on Tuesday. So bukas yun, di ba? So ayan, meron na naman tayong negative catalyst na paparating sa market. So baka parang hindi pa rin maano yung yung ceasefire, di ba? Okay, so tignan na lang natin bukas. Yan yung pinaka-major catalyst. Patalas sa ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So punta tayo dito sa index. So wala, nag-fill the gap lang tayo. False yung kaya pala Dow G yung galawan natin nung last Wednesday. So nakakulong pa rin tayo from 5.8 to 6,100. So mahina kasi nandito tayo sa yung RSI natin dito pa rin sa bandang baba. Nagtatry siyang mag-reverse dito. Kaya lang wala tayong walang good catalyst sa market lalo na net foreign sale pa rin tayo 1.05 billion. So nag-close 5.9 and then 0.84%. Drop pa rin siya. Okay? So sa mga winners, si Agyo yun na una, pinitik nung bago mag-pre-close. So 15%. Tapos si Shell PH, nag-bounce. 8.79. BLC walang volume. CIC, may konting breakout. So 5.5%. Tapos yung may volume na lang dito, 3.17. Mukhang matutuloy yung breakout niya dito sa MA100. Silipin natin yan mamaya. Si AGI, 2.26. Ito maganda. So breakout si AGI. Converge, 1.81%. Hindi pa natin makita yung bottom. Tapos si Monde, ayun, yung dividends niya, 3.85. So may galaw siya ng konti, 1.25%. So sa mga losers, CPX yung nakita kong may volume na unang nag-drop. So drop 5.56. Si DHI, sumunod, negative 5.16. Ayan, nauntog na si DHI. FNI, negative 4.52%. Kala ko tutuloy na to. Tapos sino pa? SM, negative 3.6%. Ayan, hirap na hirap si SM natin. Okay, so palit tayo dito. And then, okay. Ito yung galaw natin, di ba? Nakalimutan ko. Ayan, so nauna na yung review natin. Ayun, may tingin tayo sa global market. The futures,
0.07, positive do, S&P, Dow Futures, negative 0.13, tapos si Nasdaq, positive 0.33. So mix yung galawan. So Europe mix siya, may pula, may berde. And then majority ng Asian markets is mapula din siya. Okay? Pero sa crypto, malakas siya. Sabi nga natin kanina, so 69K ulit si Bitcoin. No? Nag-up siya ng 4% for today. So Ethereum 2.15, saka si BNB 605, Sol 82, tapos si Dodge 0.09. Okay? So sana re-review natin yung mga stocks natin. So anyway, quick review tayo dun sa mga individual stocks. Okay, so unahin natin yung exclusive si Ague. Mukhang ito yung bagong pipitikin na naman. Ayan. So laki ng kandila natin. So mukhang magre-retest nga siya dito sa bandang taas. No? Medyo matagal din. February, March. So halos 2 months na after ng peak na to, nag-consolidate muna and then saka unti-unti umakyat. Titignan ko yung 5-minute chart nito kanina sa parang sa end, malapit sa end of the day yung pitik niya. Ilang percent kaya tong o halos 10% yung pitik niya sa end of the day. Okay? Pero hopefully, dumugin to ng mga traders natin lalo na medyo obvious na yung galawan niya. So, breakout tayo dito sa 1.47. Yan yung pinaka-support. And then, nagre-retest dito sa malapit sa 2 pesos. So, yun lang. Medyo obvious na. So, yung RSI natin, overbought. And then, parabolic na yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So, unahan na lang. So, 1.66 closing price. Wala naman tayo nakitang catalyst eh. 15.28% up and then 5.76K net foreign buy. Okay? Next. Pero hindi yung next natin, Shell PH, umakyat, di ba? Pero Sina Petron, parang hindi umakyat itong mga to eh. O, hindi masyado umakyat si Petron. Nag-Dow G lang nung last na trading. Tapos si TAP, alam ko laglag si TAP eh. Nag-up din siya. So malit lang, si Shell lang yung Pero tignan nyo yung mga pilahan ngayon sa gasolinahan, di ba? So, okay. So, umakyat si Shell PH ng 8.79%. So, malaki na rin yan. Kung medyo na bottom peak mo, malapit dito sa MA100. So, tignan natin kung babalik siya dito sa 11.89 kasi hindi pa tapos yung gera. At then, meron siya upcoming dividends. Ang ex-date is ngayon to, no? April 10, Friday. Ayan. So, double check na lang. 2.7%. Okay? So, okay yung price action. Yung RSI medyo hindi pa nakaka-breakout. Pero malakas yung sipa niya. So, tingnan natin for the coming few days and then downtrend pa rin naman yung MACD formation. Okay? So, 9.9 closing price. Next, si dito natin, ba't kaya pumipitik to? Mukhang gustong may gustong i-breakout ulit Ayan. So, tingnan natin. Hopefully, yun yung bottom. Ang dami niyang false bottom last time. Ito, tapos ito na naman. Ngayon, magta-try siyang mag-meet ulit dito sa MA 100. So, yan na lang ilalagay natin na pinakamalakas na resistance niya. Hopefully, makabalik dyan. Ayan. Okay. So, yung RSI balik sa 50 level. Good sign sa indicator. And then, volume-wise, hindi naman ganun kalaki. So, okay din yung MACD formation niya. Nag-close 0.65, 7 lang, 7M lang yung volume niya. So, up na 3.17% and then 52K net foreign sell. Okay? So, hopefully mabuhay si dito. Next, si AGI. So, kasabayan lang ni Ague na gumagalaw. So, pero ito maganda yung niya. Uptrend si AGI. So, ito, obvious breakout na. So, nagre-retest dito sa previous peak. Okay? So, 9.8 o baka 10 pesos na. Yung pinaka-next na resistance nito kasi maganda yung trend. Uptrend siya. Ang laki ng trading channel niya. Yan. Okay? So, nandiyan siya ngayon. Medyo nag-Dow G ng konti pero good sign. So, hopefully maka-breakout for the week si AGI. Bullish yung indicators natin sa RSI. And then, bullish din yung kanyang pinaka-MACD formation. So, nag-close siya 9.5, up 2.2%.
26%, and then meron siyang 15.87 million net foreign sell. Okay, next, Philix Mining. So mga ka-mining, bagsak yata yung gold natin. Silipin natin. Okay, nagbabounce. So, taas baba itong mga mining stocks. So anyway, mukhang bukas babawi naman si Philix Mining. So not a good sign syempre kasi nagre-retest sa support. Pero bukas, nag-expect ako ng bounce. Mukhang sustainable yung galaw ng metals. So tignan natin. Dami niyang false breakout. So mahina pa rin yung RSI natin. Hindi siya makarecover, no? Nandito lang sa bandang baba. And then parang pa-downtrend pa rin yung MACD formation. Okay? So mukhang hindi pa malinaw yung mga mining stocks. 8.5 closing price, negative 5.56%, and meron siyang 10 million na net foreign buy. And then lastly, si DHI na magiging mining. O di ba, bumagsak din. Kasabay ng mga mining stocks. Hopefully, hindi yan double twister top. Nagre-retest lang ng support. O siguro ang pinakamaganda dito, trading channel. No? Ayan. So, mayroon siya kasi mga peak. Tapos ganyan. Dito sa bandang baba. Okay. So, too early to say, pero nagre-resist siya ng konti dito sa 8.2, 8.3. Okay? So, hopefully maganda. So, bullish pa rin naman yung RSI niya dito lang sa bandang taas. And then, ganun din yung MACD formation natin. So, nag-close siya 7.35, drop 5.16%, and then meron siya 3.21 million net foreign sell. Okay po. So, medyo matamlay pa rin yung market natin. May mga pumitik pero konti lang yan. Karamihan is sideways or drop pa rin. Kasi sumusunod lang naman dito sa galaw ng index, especially mga blue chips natin. Okay po. So, yun lang muna. First day of the week. Bago tayo close, first, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.